Good day everyone, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-shoot ng video dahil mayroon tayong emergency na pinuntahan at kaka-recover lang, no? So ngayon itutuloy natin yung part 3 ng ating video, Road to Officer Candidate Course. Last month nag-shoot tayo ng video part 1 and part 2 about the general qualifications and specific qualification ng Officer Candidate Course. Then yung part 2 natin ay yung initial requirements, no? So yun yung pag-usapan natin ngayon. After that, nung malaman mo at yung ma-determine mo yung initial requirements, ano yung next na gagawin? Yun ang pag-usapan natin sa video na to. Okay? So gusto ko dito tayo mag-shoot para usapan natin yung mga step by step natin para paano pumasok doon sa Officer Candidate Course. Maraming salamat and keep watching. Last month pinag-usapan natin yung process paano mag-apply sa Officer Candidate Course, no? Pinag-usapan natin yung general qualifications na isa sa mga general qualifications natin ay yung sa part 1 ng ating video series natin. Ang isa sa mga general qualification ay dapat ikaw ay Filipino citizen, no? Ikaw ay Filipino citizen, age 21 to 29 years old and college graduate. Yung general qualification ay specific qualification. Okay? Yes, alam ko na kung ano yung general qualifications, qualified na ako. Alam ko na rin yung specific qualifications and qualified na ako. Alam ko na yung mga initial requirements at mayroon na po akong mga initial requirements. What now? Ano yung sukasunod na gagawin? Ano yung gagawin ko? Ano yung gagawin ko, sir? Kasi tapos na yung na qualified na ako sa general qualifications, specific qualifications, and alam mo na mayroon na akong initial requirements. Ano yung susunod na gagawin ko, sir? Gentlemen, this is part 3 ng ating vlog series on the road to Officer Candidate Course. Ang next na gagawin mo ay kailangan mo nang mag-register online. So dalawang klase yung registration natin. Depende sa instruction ng ating Army Recruitment Offices. Mayroong walk-in at mayroon ding online registration, no? Kapag sinabing online registration, doon ka mag-fill out ng mga personal informations mo doon sa kung paano mag-register ka doon sa Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test, no? So didemo natin i-walk through natin yung registration form nila online para magkaroon kayo ng idea, para hindi kayo magkamali, okay? Okay guys, ito yung walkthrough natin kung paano natin fill outan yung form, registration form ng Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test, no? So, unang gagawin nyo ay punta kayo doon sa Facebook account ninyo at i-search nyo yung Army Recruitment Office Luzon, no? Okay, medyo mabagal ang internet. Hintayin lang natin. So ito na yung official Facebook page ng Army Recruitment Office Luzon, no? So sa bandang baba, mayroon tayong link, no? Itong link, yung https://bit.ly/Luzon AFSAT registration. Okay. Diyan tayo, ito yung i-click natin. Click, ida-direct tayo doon sa registration form, no? So, hintay lang, no? Ito yung registration form ng Army Recruitment Office Luzon, no? Okay? So, ito yung official Facebook page. Tapos, i-fill out mo yung email address mo, then yung purpose of examination, no? So, dito sa purpose of examination, kung ang a-applyan mo ay Officer Candidate Course, just click yung Officer Candidate Course, no? So dahil ang vlog natin is in Road to Officer Candidate Course, ang pipiliin nyo ay Officer Candidate Course, no? So email address, bahala kayo, bla bla bla.
Then, yung sa gender, pili lang male kung male, simple as that, no? Then, gender, then choose rank, no? So, kung napapansin nyo, mayroon tayong civilian dito, Mr., Miss, and Mrs. yung for civilian, then private hanggang Master Sergeant dito. Mayroong akong subscribers na nagtatanong dahil ang a-applyan niya is Candidate Soldier Corps. Sabi niya, Sir, doon sa registration form, ano yung pipiliin ko? Yun ba yung private? Dahil yung first rank ng enlisted personnel ay private. So, dito ko lang napansin na mayroon pala talagang rank and mayroon pang civilian. So, kapag ikaw ay civilian applicant, ang pipiliin mo, pag lalaki, Mr., pag babae, Miss, and kung may asawa, Mrs., no? So, itong private first class, PFC, corporal, sergeant, staff sergeant, technical sergeant, and master sergeant, ito yung mga applicant na mga sundalo na gustong mag-officer, no? So, gustong mag-OCC, no? Officer Candidate Course. So, or mag-OPC, Officer Preparatory Course. Okay. Maraming nagkakamali dito sa pag-fill out, no? So ito, just select kung ikaw ay civilian applicant, just fill in this circle, no? Mr. or kung babae ka, Miss, no? So kapag ikaw ay dating sundalo, ikaw ay sundalo na, tapos nag-apply ka ng Officer Candidate Course. So kung ano yung present rank mo ngayon, halimbawa ikaw ay private first class, just select this, no? Fill in this circle. Okay? So last name, fill outan nyo lang, first name mo, middle name, and kung ikaw ay may suffix, mamimili ka lang dyan. Okay? Then yung pinaka-importante, yung contact number. Bakit? Dyan sila mag-send ng info, message, kung kailan yung exam at saan yung examination mo later on after na ma-register ka na doon sa database ng Army Recruitment Office Luzon. Then birth date, age, then height, just select lang. Ayan. Okay? Select ka lang dyan. And then next ay weight, civil status, dapat ikaw ay single, no? Hindi pwedeng kung applicant ka ng Officer Candidate Course, dapat ikaw ay single. Sa Officer Preparatory Course, okay lang na married ka. Pero pag OCC, single. So, just select single. Yan. Place of birth, fill outan mo lang yan. Number of exam, kung ikaw ay first timer, just select 1. Kung ikaw ay second timer, yan. Permanent home address, lagay nyo. Provincial address, halimbawa, ikaw ay taga Albay, just select Albay. Okay. Region, kung anong region ka, sakupan yung Albay, okay? Then, emergency contact person. Sulat mo dyan, no? Fill outan mo yan. Kung yung parents mo, pangalan ng parents mo. Emergency contact relationship. Pwedeng brother, mother. Yan. Kung father, kung pangalan ng father mo lang nilagay doon sa taas, select ka father. Okay? Emergency contact number, kung ano yung contact number ng father mo. Okay? Father's complete name, father's address kung taga saan, mother's complete name, mother's address. Highest educational attainment, kung ikaw ay bachelor's degree holder, sulat mo lang. Kung ikaw BS Mass Communication, Masscom, sulat mo dyan, BS Masscom. Okay, yun, ganun lang kasimple, brother. Okay, yan. Date graduated, kailan ka graduate. Special skill, kung may skill ka, meron kang special skill, lagay mo rin dyan, no? Sabihin natin, katulad dyan, sample, computer literate. Ano pa yung mga skill mo? Driving, pwede din. Saan ka graduate? So, tulad dito, Far Eastern University. School address,
Yan, eligibility. Kung licensed professional ka, like, sabihin mo, sabihin natin, licensed criminologist ka. Yan. Lagay mo dyan. Okay? Rating ng board exam mo, lagay mo rin dyan. Kung wala ka naman, just type in A or not applicable. Then, how did you learn about Philippine Army application? Sa relatives mo ba? Sa friends mo ba? Social media. Kung sa social media, nakita mo yung YouTube ko na Troy BG, lagay mo social media. Ganun lang kasimple. Then, venue of examination, dahil ikaw ay nag-register ka, halimbawa, ikaw ay taga Luzon, doon ka mag-register sa Army Recruitment Office Luzon. So, just fill in this circle. Araw Luzon. Okay? Then, submit, no? So, ngayon, kung hindi po mo pa na-kompleto yan lahat, ibig sabihin, may error ka, ibig sabihin, kailangan mong punuin yan, tapos submit, no? So, after na masuccessful ng registration mo, maghintay ka lang ng text message kung kailan yung examinations at saan, no? So, probably doon sa ARO, Army Recruitment Office Luzon, doon sa Fort Bonifacio, Taguig City, okay? So, may address naman dito sa taas, oh. Lawton Avenue, Fort Andres Bonifacio, Taguig City. May contact number. Okay? Okay? So, ganun lang kasimple, guys, no? Huwag kayong magkamali. Okay? Huwag kayong magkamali. Okay? So, yun lang, and balik tayo doon sa discussion natin doon sa registration kasi may i-discuss tayo na yung coverage ng exam. Okay? So, that's all, and balik tayo doon sa ating main topic. So, kailangan mo nang magpa-register online dahil pagkatapos mong mag-register online, no, maghintay kayo kung kailan kayo i-schedule ni Army Recruitment Offices. I-inform kayo through text message base doon sa cellphone number na in-input nyo doon sa registration form. Okay? So, registration online, or kung okay naman pag walk-in, pwede naman personal, depende yan sa instruction ng ating Army Recruitment Office kung pwede walk-in. Pero ngayon, dahil pandemic ngayon, ang kadalasan ay registration, nag-register sila online. Okay? Then, pagkatapos mo mag-register online, kailangan mong malaman yung examination coverage ng Armed Forces of the Philippine Service Aptitude Test para makapag-review ka. Kasi hindi biro yung examinations, kailangan magpapagandaan. There is no other substitute for success, no? Except preparation. Kasi lahat naman ay pinaghandaan, no? Makapasa ka dahil nag-review ka, nakapasa ka dahil ikaw ay nag-aral. So, ano yung mga examination coverage sa APSAT? Ulitin natin, ang examination sa coverage sa Armed Forces of the Philippine Service Aptitude Test ay ang verbal reasoning, numerical reasoning, and yung logic, no, yung pattern analysis, no. So sa verbal reasoning, kadalasan diyan ay yung English grammar, no, proper usage, English grammar, no, yung mga proper usage. Then yung sa numerical reasoning, yung basic mathematics lang, no. So age problem, percentage, yun yung mga ma-encounter natin, no, fractions, yung mga basic, no. Then yung sa logic, yung pattern analysis. Okay? Kailangan mo mag-review, marami naman yan, no. Basta alam mo yung examination coverage, alam mo na agad kung ano yung pag-aaralan mo. Kailangan matumbok mo yung examination coverage para alam mo na agad kung ano yung pag-aaralan mo. Okay? So, kailangan mag-review, no. Kailangan mag-review, hindi lang basta-basta lang na mag-take ka ng APSAT na hindi ka nag-review. Maraming mga applicants na nag-take ng exam na bumagsak dahil walang review. Hindi sila nag-review, hindi sila nag-effort na mag-review. Sabi, chamba-chamba lang, no? Chamba-chamba lang. So, good luck, guys. Yung next step na gagawin mo sa part 3 nating vlog series, no? At pagkatapos nyo dyan na makapasa kayo, huwag nyong kalimutan na mayroon tayong certain grade, no? Certain grade kung saan yung level ng officer, no? Yung level ng officer ay dapat ikaw ay makakuha ng ganitong grade.
So ito yung last publication ng ating Army Recruitment Office Luzon na effective 30 June 2020 hanggang ngayon. Yung APSAT form A and B, ang minimum passing niya score ay 80, then a maximum of 150. So meaning 80 yung passing, then maximum is 150. Yung para mapasama ka sa score na pang officer, no? Kasi 150 items, so dapat ikaw ay makakuha ng 80 pataas para ikaw ay mag-qualified sa officer candidate course. Now, kung hindi ka makakuha doon sa grade na yon, na 80 na minimum and maximum is 150, kung hindi ka makakuha doon, hindi ka pwede mag-officer. Ang pwede lang sa iyo, kung nakapasa ka man, sa candidate soldier course lang. Okay? Yun lang yung tandaan nyo. Okay? So mag-aral lang mabuti kasi malaki-laki pa yung challenge. Mayroon pa kayong, pag makapasa ka sa Armed Forces of the Philippine Service Aptitude Test, ang next na exam nyo ay yung Army Qualifying Exam or AQE. No? Ibang usapan naman doon. Then after that, mayroon pa kayong special written exam. Okay? Special written exam sa Army Qualifying Exam, mayroon ding registration form dyan. Then yung sa special written exam, mayroon din silang registration form and mag-register ka online. Okay? Yun yung sa part 3 ng ating vlog series. Part 3, Road to Officer Cadet Course. Maraming salamat sa inyong pakikinig and mabuhay kayong lahat. Sana makapasa kayo lahat and sana magiging officer kayo ng Philippine Army. Good luck sa inyong lahat.